Hallelujah. Magning kabuntagon, magsuon. Ubani ako nyo sa pagbasa, no? Diri sa sinulat ni San Pablo nga to sa mga Kolosas. No? In Colossians chapter 3, verse 12 to 17. Iingon diri sa Cebuano. Hallelujah. Katawhan kamo sa Dios. Gibalaan o gihigugmo kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban. Magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug mamapailubon. Pag pinailubay kamo ug kundo na kamo mulo batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug labaw nining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga pag naghiusa. Pahariha sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang ni gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug pagpasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudloay o pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-amit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton ug awit tininyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisan unsa inyong isulti o buhaton, himoa kini diha sa ngalan ni Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Dalaygon ang pulong sa Dios ning kabuntagon maigsuon. Colossians chapter 3, no, is a call to reconciliation, unity, and a gratitude. No, giingon diri mga katawhan kamo sa Dios, a chosen people of God, whether Jews or Gentiles, those who place their faith in Jesus, genuinely accepted Him as their Lord and Savior. Ikaw ug ako, nagatuo nga nahimong kabahin na ni ining piniling katawhan sa Dios. Amen? Nga kaniadto nagkinabuhi sa kasalanan, modawat tag sa dili, puro kita makasasala. Makasasala, buutan man o salbahis. Kanang tanan sa pananaw sa Dios nakasala kita. Amen. Apan karon kitang tanan nga gibalaan, gimatarong o gimahal pag-ayo sa Dios. And through the Holy Spirit, who serves as a guarantee of inheritance, acts as a seal, confirming that we already belong to God the Father through the finished work of Jesus Christ. The Holy Spirit also helps produce its spiritual fruits. Sama sa gimension there is a verse 12. As a member of one body, hinaot nga ma-practice o ikinabuhi ta kini nga mga virtues, no, that God desires for us to live on. Amen? Mga maayo o hinungdanong kinaiya o hiya sa kinabuhi. We should live in a manner that is worthy of praise, choosing to live in peace and harmony, to live by high moral. No? Sa giingon diri sa verse 17b, do it all in the name of the Lord Jesus, no, giving thanks to God the Father through Him. Amen? Busa ning kabuntagon maigsoon, mapasalamaton kita, kay nabilong kita sa piniling katawhan sa Dios, the chosen people of God. No? Gibalaan o gimahal pag-ayo sa Dios. Amen? Bisan pa kita makasasala kaniya tumigsoon, gihigugma na kita sa Dios. Busa ning kabuntagon di nato kawangon, no? Dili nato kawangon ang pagduol kaniyang mga papasalamat, magdahig o magpasidungog sa iyang buhi ngalan. Tungod deserve siya, no, sa tanan nga nangagikan ka nato. I-offer nato atong kinabuhi diya sa pagdahig. Pag-ila kung kinsa siya nga atong gialagaran. He's sovereign, He's powerful, He's awesome God whom we are serving. Amen. Busa ning kabuntagon na pasalamaton kita ug magaduol kita ngadto kaniya. Hallelujah, O Dios. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, amo kang giday gipasalamatan, O Father God. Lord, ganasayon kami, Lord.
Lord, wala kararang nga niya ka namo, Lord, nga may pasigarbo namo aron kami imong pilion, O God. But thank you, Father God, for loving us so dearly. Thank you, God, sa pagpili mo ka namo, O Diyos. Imo kaming gitangtangan, Lord, sa gapos sa sala. O gidala mo kami di sa imong langit nung kahayag, O God. Thank you, Father God, for saving us. Thank you for giving us, God, the gift of salvation. Hallelujah, dalaygon ka, O Diyos. So ay katapusan mo sa ning kabuntagon, O God. Among i-offer diya kani among mga kinabuhi. Kining oras nga imong gihatag ka namo, O Diyos, amo kaning i-offer pagbalik diya kanimo. Tanan nga niya ka namo, O God. Our talent, our treasure, our time, O God. Amo ka na ihalad pagbalik diya kanimo, O Diyos. Because you deserve it all from us, O God. We praise you, Father. And once again, Father God, Lord, nga di kami basta-basta makaduol kanimo. Tungod balaan ka nga Diyos nga mo gialagaran. Sa makausapahin luwe mo makasing-kasing, O Diyos. Ugpuna kami, O Holy Spirit, sa imong gahom. Fill us once again, Holy Spirit. Pag ipasinati ka namo, O Diyos, ang kalipay sa among kaluwasan. Nga diin, Lord, kining tanan, Lord, with gratitude, O God. Nga puno kami, O God, sa kalipay, puno kami, O Diyos, sa kahingawa, nga makaalagad kami diha kanimo. Thank you, Father God, for this morning. Ikan sa pagsugod nato sa pagtapos, O Diyos, nagaampo kami ikaw, Lord, magpataliwala, O God. Ning kabuntagon, O Diyos, among gi-welcome imong baala ang presensya, O God. Uglok pa kining dapit, O Diyos, imong presensya. Aron mo gawas kami, Lord, nga ang kabusganan, ana ang katagbawan sa imong presensya, O Diyos. Umarenew kami. Umawala, Lord, o sa man, Lord, nga na mga gihambi na mga problema man, mga kahadlok, mga pagduwa-duwa sa unahan. O diha kanimo, Lord, wala gyud kami nagkulang, O God, because you, O God, our living God, our refuge and our strength. Thank you so much, Lord. Hallelujah. We honor you and we worship you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ako maghahala, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magpaubos paghatag himaya, kadunggan nagpagdaig. Ni ako maghahala, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako ug magpaubos paghatag himaya, kadunggan nagpagdaig. Diyos Espiritu, unsad ka nako. Diyos Espiritu, punako, samtang maghahalad kanimo. Ni ako, yes, hallelujah. Amen, Father, we offer our lives unto you, Lord. Ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako ug magpaubos paghatag himaya, kadunggan nagpagdaig. Diyos Espiritu, unsad ka nako. Diyos Espiritu, unako, samtang maghahalad kanimo. Hallelujah. Feel this presence, Lord. Fill us with your presence, O God. Hallelujah.
Make us a vessel of your honor, O God. Naku, Diyos Espiritu, unaku, samtang magahalad kanimo. Samtang magahalad kanimo. Samtang magahalad kanimo. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the fire of worshiping you, God. Thank you for the fire of serving you, Lord. Hallelujah. Padayon ta sa pagdaig, pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios nga sama sa giingon in Psalms 95. Praise the Lord. Hallelujah. In Psalms 95 verse 1 to 7. Giingon diri in English. Come, let us praise the Lord. Let us sing for joy to God who protects us. Let us come before Him with thanksgiving and sing joyful songs of praise. For the Lord is a mighty God, a mighty King over all gods. He rolls over the whole earth, from the deepest caves to the highest hills. He rolls over the sea which He made, the land also which He Himself formed. Come, let us bow down and worship Him. Let us kneel before the Lord our Maker. He is our God. We are the people He cares for, the flock for which He provides. Praise the Lord. Hallelujah. Dool diyata kaniya uban ang malipayong awit. Atong i-offer ang tanan nga niakan nato. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kuya nga Diyos. Now is the time to give your heart.
Jesus lifted high. Wanna see? You wanna see? You wanna see Jesus lifted high. Step by step, we're moving forward. Little by little, we're taking ground. Every prayer is a powerful weapon. Stronghold come tumbling down and down and down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, the banner that flies across this land. That all men might see the truth I know. He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, the banner that flies across this land. That all men might see the truth I know. He is the way to heaven. You wanna see Jesus? You wanna see Jesus? You wanna see Jesus lifted high? You wanna see? You wanna see? You wanna see Jesus lifted high? You wanna see? You wanna see Jesus? You wanna see Jesus lifted high? Hallelujah! Do you wanna see you soon, Jesus? Oh, hallelujah! We lift your name on high, oh Lord Jesus. Oh, hallelujah! With a joyful heart, oh God. Lord, amo ang ginalauman ang imong pagbalik, pag-usab, o Diyos. Ug himua ka na, Lord, nga kanunay kami mainandamon, O God, sa imong pagbalik. Aron kanunay mo kami makaplagan, O God. Nga naa nagpabilin, diha kanimo, nagpabilin nga matinud-anon, diha sa pag-alagad kanimo. Nagpabilin nga, O God, nagbarog, nagasunod kanunay. Labi na gyud sa imong kabut-buton sa among mga kinabuhi, O God. Dalaygon ka, O Diyos. Uwa kami, Lord God, ika-offer diya kanimo, O Diyos. Ning kabuntagon among mga kasing-kasi, O God. Magaduol kami diha kanimo as our real giver of our lives, O God. Your giver of our salvation, O Lord. Ikaw lamang, O Diyos, Amahan nga naa sa langit. Hallelujah. Atong awitong kini maisuna kinasing-kasing. Magaduol kita diya kaniya. Bow down into worship, oh God. Bend our knees and worship our living God. Hallelujah. I bow my knees before your throne. I know my life is not my own. I offer up this
seek the giver. Amen, O God. My heart desire is to lift you high above all earthly things, to bring you pleasure, Lord. Oh, hallelujah, God. Yes, oh Lord, God Almighty.
siya pagaludhan, daygon. Hallelujah. Before Him and adore Him, sing. Let's worship the Lord. To His majesty, let your praises be. Pure and holy, giving glory to the King of Kings. Lift up your heads. Come on, church. Let's worship our living God. Oh, Father God in heaven, thank you, Lord. Hallelujah. For your holy presence, Father God. Yes, oh God, thank you so much, oh God. You are wonderful. You are amazing. You are powerful, God. You are the maker of everything. You are the source of everything, seen and unseen. Your thoughts and plans no one can fathom. Praise you, Father God. For the last time, hallelujah. Lift up your head to the coming King. Bow before Him and adore Him, sing. To His majesty, let your praises be. Pure and holy, giving glory to the King of Kings. Hallelujah. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are amazing, God. You are awesome in power. You are awesome in holiness. The maker of heaven and earth. You're glorious, God. Our holy and majestic God. You are the door of hope, the way, the truth, and the life, the chief shepherd of our soul. You are Abba, Father, our ever dearest God, the Alpha and Omega, our great Jehovah, the Creator King, the lily of the valley, the bright morning star, the seed and the offspring of David. That's who you are, Jesus. Hallelujah, oh God. Lord, kani among gibuhat, Lord, dili kani enough, oh God, na makabalos sa imong kaayo sa among kinabuhi. Kung giunsa mo kami pagluwas, o Ginoo Jesus. Guyam sa nimo pag-antos ang mga labod, ang mga pagbiay-biay. Tungod ka namo. Busa kaming tanan, Lord. Muyahat sa among mga ulo sa pagtutok diha kani. As the author and finisher of our faith, O God. Our living hope, O Lord God. In your hands, O Lord. We are now safe and secure. Talaygon ka sa walay katapusan. Hallelujah. Lift up your heads to the coming King. Bow before Him and
Hallelujah, Lord. Praise you, Father God. We praise you, Father. Thank you sa imong matamis nga presensya, O Diyos. Among gisawaan, O God. Wala ni mo gihikaw ka na mo, Ginoo. Salamat, O God. Dungog himaya, pagdayeg pasalamat, O Diyos. Among giampingan pagbalik diha kanimo. Sa pangalan lamang ni Kristo Jesus, among ginuog manluluwas. Kung ang tanan magaingon, amen, og amen. Hallelujah. Praise the Lord. Na-feel ba nato ang presensya at itong buhay nga Diyos? Natagbaw ba ta? Diya sa iyong presensya? Hallelujah. Salamat sa inyong mainiton nga pakigduyog sa pagdayeg, pagsimba nga ito kaniya. Wala mang sab ka na itong mai-offer kanino. Gawas sa itong mga katigayunan. Di kaniya ato ang kaugalingon mismo. Mga mahimong buhing halad nga ito kaniya. Ug nga kahimutan no, sa itong buhi nga Diyos. Uling kabuntagon, sama sa naandan sa Living Word Christian Church, no? Kung kisa katong first timer, among i-welcome sa gugma ni Kristo. Diri sa atong kung too, naaba? Diri sa tunga na patas inyong kamot. Diri sa wala. Wala po, no? Mga karaan, praise the Lord, daghanta, no? Malipayon ang Ginoo nga gasudong sa matago sa kanato. Di nato kini kawangon mag-isoni kayunan, magbaro kitag balik. I-create na to ang matago sa. We to na to work together again. Just praising the Lord. We're together again. Just praising the Lord. We're together again in one accord. Something's good is going to happen. Something's good is in store. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I'll praise Him. Wherever I go, I'll praise Him. For His love surrounds me like the sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. Once again, we're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I'll praise Him. Wherever I go, I'll praise Him. For His love surrounds me like the sea. I'll praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. For the name of Jesus lifted me. For the name of Jesus lifted me. Praise the Lord. Hallelujah. Nalaman mo gyud ang tanan, no? Hallelujah. Ayan, laktaway. Praise the Lord. This time, atong ihatag ang microphone sa atong youth pastor, no? Para sa mga announcements. Check. Good morning sa atong tanan. No, praise the Lord sa ato ang pagsimba, pagdahig sa atong buhig nga Dios. Agig announcement lang, especially sa atong musical clinic. As stated kagahapon, dili ta madayon sa atong
recital karon no kay medyo alanganin sa time, so it will be moved sa ato ang fifth Sunday. No, so right after sa ato ang service no sa ato ang recital sa atong musical clinic. And then ang ato ang joint youth fellowship no, will be on the second Sunday na sa June. No, so kato lang og mayong buntag sa atong tanan. Yes, sir. Hey. Yeah, blessed morning everyone. Mayang buntag and kumusta? Especially, welcome back si Mari, mama ni Makmak. Salamat kika ni sa Amerika. No? Parang kailan lang, no? Ilang taon? 6 months, no? Vacation. Okay? So, mag-adjust ka, Mari ha, o sister, kay medyo mainit tayo. Iba sa US, no? Praise the Lord. Okay, maing uni apoy duha gikan ni sa kaning lugar Vietnam, no? Kita ko yung post, no? Nindot ang Vietnam, maka istorya gina usa ng Vietnam, dating nasod nga na giyera. Pero karon blessed kay sila, no? Layo ra ta, Pilipinas. Layo ra. As nga layo adyo ko do. Nabihayin ta sa Vietnam, no? Okay? So, salamat sa Dios sa atong pag-anhi, sa pagsimba nato. Naka-breakthrough ba ta? Ang last song is Lift Up Your Heads, or Lift Up Our Heads. Karaan na kayo na. Pero ma-imagine na ito ba, tuwa na ta sa heaven. Diba? Praise the Lord. Dalay ko na nga. Salamat sa Sir Inday sa pag-lead mo ng buntaga. Okay, our activity and announcement this morning. Padayon to membership class, 17, 11:30 after sa atong service. Mahuman ni atong puhon sa June 21. Then, our topics, kabalo naman ang mga nag-attend sa membership. Then, kini, doon na, next Saturday na, ato ang musical and healing crusade dito himuon sa barangay Magsaysay sa relocation site dito. Doon ay covered court dito daw. So, prepare na natay permiso dito. Si Arman na kung mong gitugon nga mga barangay official or labi ng BPAT maka 10 para save ta dito, no. So salamat sa Ginoo. Mo ni ang ato ang tarpaulin, ako nang gidritso sa diha. Dako-dako ni nga tarpaulin 5 by 8 ng size ani. Pahimo nato ni Janjan. So ang atong team dito, Jesus loves you. So basic kayo, maka hatag reminder sa mga tao dito nato nga love ta ni Lord. Jesus loves you. O ang ato ang key verse is Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So salamat sa Ginoo sa pagsanong, pag-support nining mong ato ang cause sa ato ang pag-usada. Salamat aning mga kaigsuunan nga naa sila mga donation support ani. Kay ubay ni ato ang ministeryuhan. Just imagine, Ningos Arman, mga 500 daw. So, salamat sa Ginoo. Kung na ay additional nga nagatunol nato, sila si Edward Rachel last this week, no, og 5,000.
Then si Brother Den and Russell, 2,000. So pagpakat ng Ginoo sa mga ni Ad Ani. So then sound system nato na ay sponsor nato ani Ninyo and Angie, na ay sound system na dito. Gamay na latay dalhon dito, drum set na lang siguro o kining LCD. Then atong mga use clothing nato, Sono family, Pori family, sila si Ihada dito nagatod sa sila si Russell, Parisel. And isuwat lang daan akong amua para this week na. So, deadline aning ato ang use clothing, karong simana kay karong Saturday, buntag, mag-segregate na. Ug salamat sa Ginoo, salamat sa Langster Basing, saka atong birthday celebrator anang adlaw, gi-prepare na ang pang regalo dito na sa atong children's na room. So dito ang mga groceries nga ginagmay, no? So asa nag-children ron, mawa mo bakante dito sa table gibutang, no? Dan apo ko nakita nga murag okay dito, murag is clothing dito sa children. Ako kabantay kinsa ang nagbutang. So salamat aning tanan. So ang deadline aning ato ang kay ukay karon lang Bernis, no? Kung naa pa man, no? So salamat sa Ginoo o unsa pay atong mahimo para pag-andam aning ato ang ministeryuhan. Makikita og community service sadta, no? Bisan panagsalang. Okay, lisod sad kayo ang panahon. Reminded lang nga atong dress code ani is kita mga taga simbahan magwaita para ma-identify ta nga taga simbahan ta og kita mo assess unya mga young people tapos naa dito mutabang kita dito og kana distribute kay ubay ni sila magministeryo ta. So tanang kaigsuunan pag-abot niya dito is atugid nga tabangan, no, sa itong mahimo. And also karong Saturday atong finalize na practice sa crusade, sa praise and worship, sa mga song offerings. Salamat gahapon sa naka-practice kadali ni arigid si Stephanie, naka-practice gud kadali pero wa to ma-finalize kay wa may drummer ug walay lead guitarist. So karong Saturday pa maka anhi kay ulan sad gahapon taga magpit ning duha tong i-apilon og apil sa anang crusade lang, no? Duha ka batan-on nga taga simbahan sa laing fellowship dito sa Magpet. So muna then alas 9 sa buntag ang final na practice puhon sa mga awlawiton dito na napoy i-present ang young people nato. Naghapon nag-practice po sila para dito puhon. Then salamat sa Ginoo, hindi kita mahago, mag-abang na lang taglingkuranan dito nga sila na lay muhatod, sila po yung muhipos. So almost 100 chairs nga to ang i-rent nato. So puhon, gamay na lang taghipuson paghuman makaigsuunan. Okay, then June 12, muna sunod na itong event sa simbahan na atay Family Day. At the same time, after baptism. Naging ko last Sunday, pangandaman tani, karon pa lang, manguntak na ta, asa ta mo sakay, aron nga makadto kita, no? Magbangon sa ta, tulo ka meals na to, pag-abot na to, manihapon ta, ug pamahaw ug paniud to, following day, day makauli ta sa Saturday sa hapon, mga alauna at alas 2 sa hapon, muuli na tapuhon. So then, sa water baptism, pwede maka-appeal ang mga batanon pa, o pamabot ng 18 years old. No? Ikan siguro sa 12, 13 to 17. Then, pag-abot dito, mag-briefing kita na atay gamay nga pagpasabot kay
isod kay ning mabautismuhan, mabunyagan na itong mga batan-on paghuman ana is walay nahitabo. Damor na noon nga naa sa kalibutan. So kinahanglan masabtan ninyo unsa ning undergo na ta og water baptism. So from 12 to 17, of course 18 above, pwede kayo, no? Kana lang at consideration para pag-abot sa panahon mag-member na sila, inigabot sa 18 years old nila, mo na to'y time nga mag-membro sila nining maong church mga igsunan. Okay, our activity this week, last Sunday ni, parting daghan na sa mga inahan. Nanguha lang ko sa post ninyo. Huwag man tayo nakita sa atong post. So, di may isa. Tagbo ganit ko pangita ni Mrs. Asa to siya gabarog. Nira des tunga, no? Naghuot kita, no? Halos nahurot ato ang lingkuranan. Kasagaran diri, mga women magyud, no? So, salamat sa Ginoo. Happy gid sila. Pag humanaan niya, didiman mo. Happy, no? Kita na ko sa inday si Nato. Ay, salamat dahil si Nato. Nasimba, no? Niya, no? Anak ko sila, no? Sa mo anak, no? Kami, kay gaulan mo ito, pagka Monday na lang minang gawas, no? Si Jerome. Napay pila ka picture. Lagi-lagi masuot sa kamera, oh. Pa ay. Kana lang, makin ako sa gano. Praise the Lord. Okay. Then, karong si man natulo ka panimalay ang among gi-dedicate, no? Tulo ka pamilya ni. Una, house dedication sa Dorado Residence. Congratulations, Sir Juliet na. Mas Sir Juliet? Hain. Pagpaka to Sir Juliet na nagibalay, no? No? Cute kayo. Nanawag na ako, Pastor, kuyawan ko basta na manawag ba? O, didikit di ay. No? So na sila, nasa bisita mga silingan, na si Maymay. Soy. Cute kayo. Okay, sa sulod nila. Pasalamat for Sister Juliet. Then, house dedication, Talisik Residence, dito namin sa Santa Cruz. Sitio Santa Cruz, pero layo man kayo sa sentro sa Makilala. Layo kayo, bukid man, pero Makilala proper pa daw to. Sitio Santa Cruz, poblasyon Makilala. Taga dito din ni Sister Sheila o Sister Mimi. Nga tulo ni ang occasion ani, house dedication, iyang birthday o graduation sa iyang mga pag-umangkon. So dito sa Inday, nakuyog na mo. Ilan yung ibuhatag extension para na ay program dito. Stilita, taga Katipunan, ibagat dito. Sa Inday, first reading. Graduates aning sa likod na ko, tarpaulin. Muna pag-bless na to sa ilang balay. Preparela si Juliet gihapon, no? Yung nana, surod ba? Sa sulod. Okay. Sa gawas. Manay birthday girl, Sister Sheila. Then, kaona. Naay pastor, Karina Plain, pastor ni sa dito sa Makilala. Okay? Then Friday, practice ta ang prayer meeting. Salamat sa commitment sa worship team and also sa mga prayer warriors nato, mga intercessors nato. Kaya ako mong giawhag, tambong mo ani, dako ginig kahimuan sa atong mga kinabuhi. Sabi na sa atong panahon karon, ga-pray ba mo sa atong nasod? O nanaway mo? O sige mo kasukho, na emosyon na mo. Church prayer, may atong ikatabang aning atong sitwasyon. Chaotic kaya atong nasod. Di pa ni mao. Someday, samok kaya po ni sila. Pero naayang church, mag-pray, mag-intervene gid ng Ginoo aning tanan mga igsoon. Sa Inday, thank you. Okay.
So ako yung naka-keyboard kay si Randy, not feeling well ba? Asa sila. Then, ako yung naka-keyboard. So, duga-duga na ako keyboard diha. Okay, permitting, na-picture ni Michael Gisen. Okay, salamat sa Ginoo. Muna yung practice sa pang-krusada, temporary si Ninyo nag-drums. Si Randy may magduyog ani, pero by Saturday na atong duha ka batanon nga mo drum o mo lead guitar karong Saturday. Then gahapon natay dedication na naman, Little House dedication sa ila ni Mr. and Mrs. Osorno, Randy and Bing, no. Cute kilang balay, no. Budiga ra may tanaw sa una, puro karon na-amaze ko kay cute kayo, no? Kabalhinon ko. Bitaw. Nindot kayo ilang payag dito, no? Tanawa rin yung sulod. No. Sa gawas, sa tawagan na, amakan, no, sa sud, akalakat, pero sa sulod, wapo kayo. So, bless ta sa Ruden, salamat sa iyong pag-adto. Amon simple kayo, pero meaningful kayo. Gawas na. Tago-tago pa na gahapon kay tuyok-tuyukan na ko niya. Salamat sa Ginoo ng bata. Then, ato na. Nangaon na. So, to God be all the glory. Pakpakan na itong Ginoo. Manindog tang tanan, naging respect sa Word of God. Now, padayon ta sa atong series in the book of Acts. Ninata sa chapter 18, verses 18 to 28. So, in a responsive manner, ato gyapon ning basahon isa-isa, tubag-tubag ta. Verse 18, sa sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto, uban sa mga kaigsuonan. Unya, mibiya siya kanila, ug milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila, paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siya panaad dito sa Cenchrea, og nagpaupaw siya. 19. Gihangyo siya sa mga tao pagpabilin dito sa dugayng panahon, apan wala siya mosugot. Pag-abot niya sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem ug ipangumusta niya ang iglesia. Ug unya milaho siya sa Antioquia. May usa ka Hudiyo ang inganlag Apolos, taga Alejandria, miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti ug batid sa kasulatan. 25. Misulti siya nga maisugon dito sa sinaguga sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila. Gidala nila si Apolos sa ilang balay o gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Kitang tanan, gilupig niya sa lantugi ang mga Hudyo, pinaagi sa malig-on niyang mga katarungan nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas. Lord, bless your word, O God, ining buntaga. Gamita ko imong alagad pagpahibaw sa imong mga pulong mga plano mo sa among mga kinabuhi. Bless your servant, and also your word, O God, nga di kini mo labay nga kawang. Kini among gipasalamatan o giampo. In Jesus' name, amen, amen. Please be seated. Okay, the title of sermon this morning, God uses different people.
Gamiton sa Dios ang nakalaing mga tao. In God's work, no two people are exactly the same. Lahi sa trabaho sa Ginoo, ang duha di gid pareha og mga tawag makaigsunan. Some are preachers like me, uban. Some are teachers. Some work quietly behind the scenes, uban wa makita pero naglihok na ay gasa sa Ginoo. Yet all are important. Tanan, importante. In this passage, we met three different kinds of servants. Tulo ka tao itong makita nini, ang starring ani. Paul the Apostle, Priscilla and Aquila, and Apollos. Truth, God uses different people in different ways for the same mission. Now, our sermon main points this morning, God uses faithful servants. God uses supportive partners. God uses gifted communicators. God uses teachable hearts. And God uses prepared people for greater impact. Number one, God uses faithful servants. Magamit ang Ginoo niya itong mga matinud-anon niyang mga alagad. In verse 18 to 23, then he left the brothers and sailed to Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. Before he sailed, he had his hair cut off at the Cenchrea because of a vow he had taken. They arrived at Ephesus, where Paul left Priscilla and Aquila. He himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to spend more time with them, he declined. But as he left, he promised, I will come back if it's God's will. Then he set sail from Ephesus. When he landed in Caesarea, he went up and greeted the church and then went down to Antioch. After spending some time in Antioch, Paul set out from there and traveled from place to place throughout the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Paul continued this missionary journey. Mao niya itong makita una isang faithfulness ni Paul sa iyang calling bilang missionary at the time. He traveled from place to place. According sa summary sa iyang biyahe, sa katulo niyang tuyok sa kalibutan at the time, kaya may first, second, third missionary journey. Moabot makaigsuonan og more than 10,000 miles ang iyahang na-travel sa iyahang paglakaw, pag-mission sa iyang panahon. Wa pa to'y sakyanan, kasagaran ito kung sa dagat, magbarko sila, di pagid makina, kanang layag lang. O dito sa Europe, iyan ang ibalik-balikan makaigsuan ngadto sa Middle East. He strengthened believers. Iya kining gidasig ang mga believers sa iyang mga lakaw katong na-convert na paka-Christians. Usa sa siyang faithfulness nung makita, sa dihang niadto siya sa Cenchrea, nagpakalbo. Diyan ako nabasa. Nagpaupaw siya. Ang Cenchrea to Corinth, almost 9 miles. Wintahon na siya, naaras mga 16. So, ditong lugar, daghang mga Hudyo sa dito. Kining pagpakalbo niya, usan ni sa baw nila, nga usa ka Nazirite, kanabitang pare kay Samson. Ang tao sa una, ilang tradisyon sa mga Hudyo, kung na sila'y baw sa Ginoo, na sila'y panaad sa Ginoo, nga mahimo silang Nazirite, magpakalbo na, magpataas na buhok. Pag human gani sa pila ka, months ba, tuig ba, kaya naman sila limit, magpaupaw na sila. Ngano nagpaupaw si Paul, kay nasa'y kabinan sa Ginoo, nag-Nazirite ato, pero nahuman niya, ang iyang promise, ang iyang kabinan sa Ginoo, ning pag-adto niya sa Cenchrea, ang mga Hudyo, nga mga solid kayo sa ilang tradisyon,
dili sila matisod, dili sila ma-stumble kay Paul. Kay si Paul, nagpakita, ni-follow gyapon si Paul sa ilang kultura bilang mga Hudyo. So mo na hinungdan nga nagpakalbo si Paul ning higayuna makaigsuonan. He remained committed to God's call. Grabe, ako mabless ko mo na sa iyang epistles from Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesus. Sunod, Philippians, Colossians, Thessalonians, and kaning Titus, o Timothy, Titus. Kana mga episode na ni Paul, tanawan niyo kung mabasa niyo na maka-bless yun sa life ni Paul, makaigsuunan. Okay? So, grabe, makita na to yung faithfulness sa pag-serve sa Ginoo. Gani, namatay sa 67 AD, i-martyr siya sa Rome, according sa tradition, makaigsuunan, because of his commitment to the Lord. So, lesson, God uses people who are faithful and committed. Gamiton sa Ginoo kanang committed o faithful nga mga tao para sa iyang kingdom, para sa iyang buluhaton. So bisag kinsa nato lahi matag calling, usa ang gikinahanglan lang nato, be faithful to the Lord. Mingon to matay faithful sa kalibutan na Ganun na man si Lord. Well done, good and faithful servant. So dilita mo alimbay nga, why faithful nga tao? Kasi sa Bible si Lord nag-commend, well done, good and faithful servants. Ug si Paul mismo, sa iyang hinapos nga sulwat kay Timothy, in 2 Timothy chapter 4 verse 7, di ba klaro kayo? Nga, I have finished the race, I have kept the faith. Iyan ang statement sa tao nga grabe ang iyang faithfulness sa Ginoo until siya namatay. No? Iyang yampingan niya pagto, I have fought the good fight. Kanuna ito na madungog kung naay service sa funeral. I have fought the good fight, I have kept the faith. Diba? I finished the race, meaning faithful si Paul. So mo gusto niya paabot nato nga mahimo sadtang faithful sa calling sa Ginoo nimo ug nako. Gracias Ginoo. Pray lang kanunay kay kini grasya ra ng tanan, dili ta manghambog nga dugay na ta. Pero gracias Ginoo since ako gitawag sa Ginoo magpastor in 1992. 1992, full time ko bilang pastor. Until now, gracias Ginoo. Di man ko perfecto, pero mo ni akong goal, mo akong mutos kinabuhi. For to me to live is Christ and to die is gain. Like Paul, mga kaigsuunan. So, sani, ang kinahanglan nato. In application, be faithful wherever God sends you. Asa kagibutang, be faithful. Continue serving even when it's hard, like Paul. Sa iyang biyahe, nalunod, gibunalan, na priso, pero padayon siya pag-serve sa Ginoo. Number 2, God uses supportive partners. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with a true knowledge of the Scripture. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately. Though he knew only the baptism of John, he began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. Priscilla and Aquila played a quiet but powerful role. Si Priscilla o si Aquila. Dili si Priscilla o si Nato. Kabalod yung Ginoo, mga nganlan si Sister Inday o Priscilla. Kaya na Priscilla sa Bible. No? Kining mag-asawa, naid akong rule
sa ministry, sa buluhaton sa Ginoo. Mga supportive partners sila. Kay Paul o sa ubang mga alagad sa Ginoo. Kining mag-asawa, di disciple to Apollos. Sila nagdisipulo. Bright na si Apollo. Maayos siya sa pagbasa, pero gidisciple niya mag-asawa. Kaya nga naman, ang iyang teaching, wa pa siya ka-encounter sa Holy Spirit. Baptism ra, basic. Basic magining baptism. Okay, so, kini mag-asawa nga na-disciple ni Paul, kabalo sila nga kinahanglan gyud masabtan sa usa ka believer na ay gyud akong role ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. So, disciple nilang duha si Apollo. They taught him privately, nagida silang balay. So, kita gihaguan. Kabalo, beta nga ang trabaho ni Priscilla Aquila, tent maker baya. Pero nasa time, pag-disciple, pagtudlo kay Apollos. They helped him grow. Iyang tabangan si Apollos nga motubo siyang kahibalo. So lesson, God uses those who invest in others. Gamiton tas Ginoo nga mo-investa ngatos uban nga ma-relate nato, ma-disciple nato bisan gani ang atong pamilya. So mga padre di pamilya, kabalo ba tayo sa atong rule sa pablay? Kita ang leader, kita ang pari, priest, provisioner, o mag-provide ta, protekta sa atong pamilya. Pero kita spiritual priest sa atong panimalay. So atong i-disciple, atong mga anak, kay someday, di gina nila makalimtan, makaigsuunan. Daghang kung nakita karon sa atong panahon nga, mga Kristohanon, na sila ra naniguro sa ilang spiritual life. Sila rin manimba, pero ilang mga anak, sagdal nag-asa. Diba? Kagmay pa gani, dapat mada. Pero, naniguro lang ginikanan nga sila li atok simbahan. Ang resulta, pagdagko sila mga anak, naghatag nilang problema silang kinabuhi. So parents, kining panahon, so, gagmay pa yung mga anak, i-disciple sila. Kay kana, the Bible says, tudluan nato atong mga anak, kay di nila kalimtan, inigdagko nila. Diba? In Proverbs. So, kita sa mga sa church, atay i-disciple sa ato yung mga kaubanan nga dili patubo sa pagtuo, agako nato para mutubo sila makaigsunan. Kining mag-asawa, partner sila, supportive sila sa buluhaton. Makita ni nga ang ilahang highlight sa ilang ministry. They work alongside Paul. Number 2, they risk their lives for the gospel. In Romans 16 verse 4. They opened their home for ministry. Romans 16, 3-5. Pagbalhin lag Rome, pag uli lag Rome, naapilay balay, kay negosyante, gunin sila. Giablihan ilang balay mahimong fellowship center dito makaigsunan. And they mentored others. Sumunay ministry highlights ni mag-asawa Priscilla and Aquila. So, someday in heaven, himamaton ta, sila mo welcome na to. Sila rin Priscilla ha, abikog si Priscilla, taga Kidapawan. Mga Hudyo ni sila na convert pagka-Christian makaigsunan. In application, encourage and disciple others. Ministry is not always public, but it is powerful. 3, God uses gifted communicators. Karon, si Apollos ang makita nato dinhi. Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with thorough knowledge of the Scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. So tanawang katangian ining tawhana, gifted ni siya
nga communicator. Apollos was eloquent. Klaro kayo, eloquensya, maayo siyang mo istorya. So, gasas Ginoo, arong gamiton siya sa Ginoo. Knowledgeable in Scripture, suito sa Bible, sa Old Testament Bible, what man new at the time. Passionate in teaching. Kini siya passionate nga manudlo sa mga believers at the time. Lesson, God uses people with different gifts. So sila si Paul, missionary, sila si Priscilla and Aquila, supportive sa ministry, ug now kini si Apollos, siya communicator. Siya tigpamaba, maayong istorya, may manudlo sa mga tao na magtutuo mga kaigsunan. Application, use your talents for God's glory. Don't compare yourself with others. Ayaw ikumparar, maura ni ako. Pasalamating nga nakaigahapoy gasa sa Ginoo. Ato laning i-work out unsay gift sa Ginoo para sa iyang buluhaton. And 4, God uses teachable hearts. He, o Apollos, began to speak boldly in the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and explained to him, o Apollos, the way of God more adequately. Si Apollos, may sunasay, teachable nga kasing-kasing. Bright na unta, may mo istorya, pero teachable ang kasing-kasing. Magpatudlo gyapon bisag kulang pagkahibalo ang iyang magtudlo niya sa unsabang butang. Pero para sa Ginoo, willing siyang tudloan basta sa Ginoo. Hello? Even though Apollos was gifted, he was willing to learn. He accepted correction. I-correctionan man sila ni Paano, nga kanang baptism rin mong panudlo. Sayop, kulang na. I-correct siya. Bitawat siya. He grew in understanding. Lesson, God uses people who are humble and teachable. So kini gamiton niya sa Ginoo ang tao kung humble siya o teachable ang heart niya. Pero pride, ang magtaas, garbo, isod, di ka gamito sa Ginoo na. Huwag mo dool sa Ginoo na. Kay makita man na si mong kinabuhi. Application, be willing to learn. Nagkan pa ta. Ug katunan, kahibawaan matungod sa Ginoo. Kaya padayon ta sa pag-learn, labi na sa word sa Ginoo, sa Bible, magbasa ta kanunay. Mamati ta sa mga preaching dito sa simbahan, makaigsuunan. Accept correction with humility. Namantay kahibalo asa nagikan. Pero pag abot sa Ginoo na panudlo, dawata, aron damor kang mabago. Damor kang mausab. Damor kang makabalo. Unsay kabubuton sa Ginoo. Lastly, God uses prepared people for greater impact. Si Apollos gyapon ni. When Apollos wanted to go to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. On arriving, he was a great help to those who by grace had believed. For he vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Christ. So kini na-equip na si Apollos, niadto siya sa laing lugar, sa Achaia, ug dito ang mga believers niya dito. Iyang gitudluan. So, nahimo siyang dakog impact makaigsuunan sa kasimbahanan sa Achaia. After learning, Apollos became more effective. He powerfully refuted opposition. Kaysa una lagi ang ilad yung enemy ato sa una, ang mga Bible scholars po sa Old Testament, mga Jewish, mga Judaizers at the time, nga grabe po na sila ka-bright. Pero, iyagning gilupig sila sa mga debate. He helped many believers. Gituduan, gitabangan niya ang mga magtutuot sa Achaia. So, lesson, spiritual growth increases usefulness.
So kung makatunta, daghanta makatunan, mo ni atong mapasa makaigsuunan, maggamit gini siya alang sa uban. So church, padayon sa pagsik, padayon sa pagkaton sa mga butang nga espirituhanon. Kay mo ni gamiton sa Ginoo alang sa uban. In application, ask God to make your life a blessing and encouragement to others. In conclusion, from this passage we see Paul, faithful servant. Anundog ta kay Paul. Kung sa itong tawag, kung sa akong tawag, by God's grace, maninuod ta hangtod sa katapusan. Kay dito pohon inigatubang tas Ginoo. Wa ta pangutan na unsay atong tinuhuan asa ta na simbahan. Ang gitangon sa Ginoo, well done, good and faithful servant. Priscilla and Aquila, supportive mentors. Suportahan nila ang buluhaton, mentorsan sila. So managing mo ba ni tawag sa Ginoo nimo? Nga tig-support sa mga buluhaton. Salamat sa Ginoo sa atong krusada. Sani, akong i-comment ang matag usa nga nag-support mo ni ining buluhaton sa atong krusada makaigsuunan. Apollos, gifted teacher and a teachable spirit. Maestro, magtutudlo sa pulong sa Ginoo, pero teachable og spirit. Hindot kay nag-heart si Apollos makaigsuunan. Paul, the apostle, Priscilla and Aquila, and Apollos had different rules and gifts, but they worked together with one mission to proclaim Jesus Christ and strengthen His church. Nalayo mo silang tawag, pero usa lang ilang tumong. Sa ilang gasa, silang tawag, maproklamar nila si Jesus Christ o malig-on ang mga kaigsuonan. So, yun ana ang church. Lahi-lahi tagtawag, pero atong focus, ang atong goal ani, mawali si Jesus Christ sa atong bang binuhatan o sa sulti ba? Then mahimo sa tagpagdasig sa matausa kanato makaigsuonan. So final challenge this morning. Pangutan-a imong kaugalingon. Ask yourself, what role is God calling me to? Okay. Asa may imong role? Unsa may imuhang tahas? Matag usa nato na tahas. Wa ta pili, wa ta luwasa. Kay hangtod mamatay na lang ta. Lingkod lang tas bangko ang ato ang activity sa Ginoo. Nasa rule, nasa task yatag niya nato. Number 2, am I faithful in that rule? Faithful ba ko sa role nako, sa tahas nako? Kung mao ba ni, mauna ni bisag tig limpyo kog bangko. Faithful ba ko diha? Ana, kung natay mga task gihatag sa Ginoo nato, bantayan ginato. Sa Ginoo ta nangalagad. Para sa Ginoo ning tanan. So kanang nga rule asa ka gibutang. Kailangan be faithful. Kay sa langit, gani, I remember si John, bisan ang mother ni John o ni James, Lord, kung maghari ka na sa langit, siguro abaya nga akong duha ka anak sa right o sa left. So na yung mga ambisyoso sa gayo, no? Nga dito sa langit at tugid sa right o sa left. Nga dosi ba to sila? Mag-away sila dito no? In heaven, why pinalabi ang Ginoo? Ingon ang Ginoo nila, ayaw mo pag-isurya yung ana, ang Ginoo, ang amahan rin na sayon. So muna nga, ayaw mo pag-intention nga, naatay sa langit natin ranggo dito. Ingon si Lord sa mong context, ingon ako, may mong alagad, pag-alagaray sad mo. Nga ang leader, may mong alagad, may mong servants sa tanan. Diba? So be faithful. Asa nga rule? Wala yung ay si pastor, to as pronunciate gini ba? Nga ako kay tigsilhig lang simbahan, para ko tumoy. Napay sa pastor sa unang
manudlo siya nga, ako bahalag janitor ko sa langit, basta langit. Wa may sagbot sa langit na, eh. Wa, di na ta manilig dito, eh. Kitang tanan mag-enjoy sa presence sa Ginoo. Amen? Forever and ever. Dito mag-happy ta. Kita ta face to face. Dili kini kay faithful kayo dito sa kalibutan, diri ka. No, kitang tanan mag-enjoy sa heaven. Kaya sa mga ingon, good and well done, good and faithful servant. Dayon, enjoy sa kalipay. So, sa imong master, sa imong hangagalon. So, tapat. Kinahanglan, faithful ta. Katulong, pagpangutana sa imong kagalingon, am I willing to grow and be used by God? Gusto ba ko? Nga mutubo pa. Nya, gamiton ko sa Ginoo. Mo man ni rason nga nung patubuon ta kay di man gamiton sa Ginoo, wa ta mo tubo kay unsa may atong itudlo, unsa may atong ipakita kung wa ta mo grow spiritually. Di man ni hid knowledge nga mao ni ha, mao nagiingon sa Ginoo ha, buhatan niya ni. Dili oy, inanglan nga magtudlo, makita gid siyang kinabuhi. So, kinahanglan ay willingness makaigsuonan. So, dalay ko na nga sa Ginoo nining buntag. I hope sa calling nimo nako hangtod sa pag-abot sa Ginoo maabtan ta nga naapata nag-serve tang nga faithful sa atong buhi nga Dios. Manindog tang tanan. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat Ginoo. Lord, aking salamat ing buntaga. Thank you. Simple but meaningful imong word this morning, Lord. Na nagtawag kag laing mga tao aron gamiton nimo, Lord. Salamat. Unsa man ko gibutang bisan kining matag-usan namo asa ang rule namo ning calling mo namo, Lord. Pasalamatan ka namo. Kaya sa gamay magdako maging faithful mi ani, Lord. Ikaw nang ingon o God sa imong parable o God, nay uban kita gaan mo 10,000, 5,000, ang usa 1,000. Ang 10,000 nakaganansya another 10,000. Ang 5,000 nakaganansya 5,000. Pero ang 1,000, Lord, gibaliwa niya. Wa niya patubua. Gilubong niya. Ug pag-abot nimo, wala siya'y ganansya. Ug imong gingnan, palayo, taong tapulan. Wala kay luna sa kong gingharian. So ni ka mensahe na mo, Lord. Gamay magdako, ngagasa mo namo. Amo ning tagag-value Ginoo. Mahimo ming faithful sa gagmay bisan sinidagko nga tawag mo namo, Lord. Kay in heaven, gantihan mo kami according sa mong faithfulness, O God. So Lord, in church Ginoo, lemami sa panahon nga malisod. Ay tugot nga ang among focus ning kinabuhi pagpahimuot sa tao. Ang among goal ning kinabuhi maglipay lang mining kinabuhi. Pasasa mining kinabuhi. Lord, itagamo kami kinabuhi o kusog. Kaya ang imong tawag mo namo, makaserve mi kanimo na hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. So Lord, tabanging matag-usa. Na yung pag-uli namo, makahinuklog tami, Lord. Asa mi, o sa rule namo, sa part namo, sa imong buluhaton. Tabangin mi, Lord. Kay kining tanan, kung kami faithful sa bisan asa mi nimo gibutang. Someday sa katubang nimo, Lord. Wow, pagkanindot nga word nga mong ingnon kami. Well done, good and faithful servant. Kay kung sa kalibutan mi mangandoy amo agpason ang tanan para lang kami, O God, mahimong sikat ning kinabuhi. Mahimo kami, O Dios, nga ilado. Mahimo kaming powerful ning kinabuhi, respetado ning kinabuhi. Pero ini kamatay na mo, Lord. Di mo kami i-commend sa imong gingharian. It's useless, O God. So karon, Lord, tabangi mi ang church sa imong tawag mo namo. Na kining among paghimo, paghago ning kinabuhi. Di ni Lord mawa, Ginoo. Pero kung ang among atupagon puro lang para din ning kinabuhi. Mahanaw kini. Ug wala kami madalaan ni. Ug didto asa kami ibutang nimo
Lord, ang pagmahay na ang maghari na mo. Kaya tabangi mi, as karon nga, ni apa mi, asa, unsa, ang tawag mo na mo. Help us, na amo ning maugmad sa mong kinabuhi, uban ang pagkamatinud-anon, Ginoo. Thank you, Lord. Bless your people nga niya nakasimba karon. Sa ilang pag-uli, ubanan mo sila, Ginoo. Panalipdan mo sila, ligunon mo sila. Gamita sila, Ginoo, sa gawas. Taga pa mga tao, pakailakan ni mo, O God. Himua silang Priscilla at Aquila. Himua silang Apollos, Ginoo. Himua silang Pablo, O God, nga makashare sa imong gospel. Bisan sila mga maayong bawi o buhat sa uban, makita ang kahayag silang kinabuhi. Aron mangita, manuol ang mga tao, kinsa nga Diyos nga ilang gialagaran. So kining tanan among gibuhat, alang sa imong kahimayan. So thank you, Lord. Panalangin among tanan nakasimba, ayos lang pasagdi, tagbuay lang mga panginahanglan. Ikaw na sayod, ning panahon na karon, ayaw pasagdi, Ginoo. Panalipdan mo, tabangan mo, ayuhon mo kung naay gibati sa panglawas, kung naay sakit. Lord, in Jesus' mighty name. Lord, ang pamilya nga among representahan. Lord, tabangi mi, ang among mga anak, mamatuto na mo sila, kinsa ka, aron someday nigdagko nila. Dili sila may mong problema, hinunuha, may mong silang blessing, Ginoo, sa komunidad, asa sila nabutang, O God. So thank you ning tanan, O God. Thank you, Sab Lord, sa imong gihatag namo nga panalangin financial na diin kami sa makabalik ni Ginoo pinagi sa mong grace giving, Lord. Thank you for our tithes and offering. Bless ani, Lord. And pinagi ni Lord God ning among support sa buluhaton, O God. Lord, magamit ni ang daghan pa mga tao makailaka nimo. Magamit ni alang sa imong kahimayaan ug sa imong gingharian. Thank you, Lord. Panalanginan mo ang matag usa nga niya karon. Bisan nagtan-aw sa live stream, panalanginan mo sa silang tanan. Ang grasya ni Jesucristo, ang gugma sa Dios Amahan, o ang panag-usa sa Espiritu Santo, magauban kanatong tanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please remain standing atong awiton atong final song. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, Lord, sa imong mga pulong nga mong nadungog karon ni kabuntagon. Kani mahimong sumbanan, Lord, sa mong pag-adlaw-adlaw nga pagpanaw ning kalibutan, O God. Nasayod kami, we have different gifts, we have different functions, O God. But as one body, Lord, we pray nga ikaw magagamit ka namo in one accord just to serve you. Hallelujah. Ato awiton kini maigsoon. Hallelujah. Be faithful to the Lord while you're still young. Offer your life to Christ as a living sacrifice. No greater love is there to give than is your life to share, to win many souls for Christ through suffering and pain.
Holy Spirit, help us, O God. Maging faithful kami, Lord, sa mga task nga imong gi-assign sa matagos sa kanamo, O God. Thank you so much, Lord, nga natapos among bulato this morning. Yours the glory and honor, adoration, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen.